Okay. So, kapahingahan. Pero before that, sabay-sabay po natin declare. Pwede po ba lahat tayo tumayo and let's declare our calling our tool verse. Luke 4:18. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken, preach deliverance to the captives, recovery of sight to the blind, liberty those who are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the anointed one. And sabay-sabay din po, our 10 declaration of faith. 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. And 11, I am not a married head. And palakpakan natin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, sinabi mo yun ha. Okay, sige, pwede na po tayong umupo. Alam nyo po, nakakatuwa kasi yung pong mga balloons na yan, isa lang pong birthday nung maganda kong life group. Lahat ng life group ko maganda. Kaya lang siya yung pinakamaganda today kasi birthday niya ngayon. So, single po yun. Naka-pink. Ay, single, hindi pala ako sure. Sorry, guys, hindi pala ako sure. Wow, praise God. Umuulan, that's ano. So, ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin is about kapahingahan. Sino dito ang pagod na? Honestly, sino yung pagod na? Pagod na yung ano, sino dito yung pagod ng maglakad? Alam niyo po, napaka-healthy pala maglakad. Okay. So, napaka-healthy daw po maglakad. So, pero minsan nakakapagod, di ba? Sino dito yung pagod na magbiyahe papuntang work? Galing kami dati nung minsan, kailan ba yun? Basta nung huli namin nakita ko yung pila sa ano, yung pila sa bus. Kahit dito po sa SM, di ba? Paghapon, one time na nakita ko yun, labasan ng tao, yung pila sa terminal. Sabi nga, sino ba napapagod sa... Sino dito yung naka-experience na lumapit ka at humingi ka ng tulong kasi napagod ka na? So, sino naman po dito yung lumapit ka sa isang tao kasi gusto mo lang makarinig ng advice or refreshing na mga words of wisdom? Meron po ba dito? Sino naman po dito yung lumapit na sa isang tao kasi gusto mo lang mag-rant dahil pagod na pagod ka na sa bahay? Or pagod na pagod ka na sa mga friends mo? Meron ba dito? Asa ng mga life group leader na? Pwede ba taas ang kamay ng mga life group? Yan, yung mga pogit magagandang, kaway-kaway yung mga pogit magagandang life group leader. Alam niyo po ba yung mga yan, tanggapan niya, mga taga-tanggap yan ng rants? Totoo ba? May mag-chat-chat dyan. Ate, nandiyan ka ba? Good na, yan na. So tayo mo yung life group mga receiver ng mga rants. And then, meron po ba dito na lumapit ka na sa isang tao kasi gusto mo lang maramdaman na may kakampi ka? Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba yung kakampi o kaaway? Mukha yung katabi mo, mukha ba yung katiwa-tiwala? Alam niyo ba, maraming pagkakataon na lumalapit tayo para maka-experience tayo ng kagaan. So ba? Pumupunta tayo sa isang lugar kung saan nararamdaman natin na tanggap tayo at somehow, yung bigat na nararamdaman natin ay gagaan. Pero naniniwala po ba kayo na kapag sa tao tayo lumapit, ito po ay mabilis mawala or temporary lang? Diba? Ako po kasi mahilig po akong magyaya. Kilala niyo po ako. Mahilig po akong magyaya, kumain, or magkape. Especially kapag po yung mga taong yun ay malapit po sa heart ko at gusto ko makilala or
yung mga taong yon, especially kapag alam ko na, pag nakakausap ko sila, nakakaramdam ako ng certain level of kalakasan. Diba? Meron kayong mga ganun, diba? Yung barkada mo, yung friend mo na, tara nga tayo mag-fishball. Tara nga tayo mag-big bro. Diba? Yung big bro lang, tas kasama mo siya, parang ang saya-saya na. Nakaka-relate sa big bro. Diba? Diyan nga tayo sa Franks, dali na. Kahit init na init sa hapon dun sa Franks, pero okay lang. Basta kasama mo yung barkada mo. Bakit? Kasi feeling mo na relax. Tapos magrarant ka. Pagod ka na sa bahay. Pagod ka na sa school, kadami-daming pa-assignment. Kakapagod sa work, ganyan. Oo nga, alam mo, ganyan. So, sometimes, ako po, may mga ganon. Marami po akong pagkakataon na gusto ko laging lumalabas. Especially kapag kasama ko yung mga tao na alam kong malaking maiaambag para gumaan yung kabigat. Yan, sabihin nyo nga, stress reliever. Si Gloria bigla may tiningnan nung sinabi yung stress reliever. Iba yun! Parang yung, sakit sa ulo, JM. Ano daw? Parang iba yun. Parang, diba, stress reliever. Kapag po sinabi natin stress reliever, ito daw ay pwede daw itong tao, pwede daw itong bagay, mechanism, pwede din daw isang proseso para magtanggal ng stress. Tanong ko lang, sinong stress reliever nyo? Kaya wag ka na sumagot. Sino ang stress reliever nyo? Or ano, si Mama? Wow, sana all Mama ang stress reliever! Sana all! Honestly, di ba minsan si Mama ang source of stress? Sasabihan ko yung mga nanay, sino yung mga nagtawa dyan? May CCTV, recorded. Si Anthony? Nako po. Diba? Sino ang ating source na pagiging stress reliever? Kasi madami-dami tayong sources ng stress. And to be honest, may times na yun yung mga taong malapit sa atin. And ngayong umaga, pag-uusapan po natin yan. Title po ng pag-uusapan natin ngayon, hindi ko na nalimutan yung title, ay pagsamo sa pahinga. Sabi mo nga, pagsamo sa pahinga. Okay, so ang verse po natin is found in Matthew 11:28-30. Sabi po dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your souls." Basahin po natin ang Tagalog. "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Kakatagpo kayo sa akin." Praise God. So, let's bow our heads and Lord, kami po'y lumalapit sa iyo. We are asking for pahinga. This is your promise in your word. This morning, will fight. Love you, Lord. Open up our hearts and ears covered. Kami po ay focus sa iyo ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Lord. Okay. So, sabihin mo nga, kapahingahan. So, ngayong umaga, meron po dalawang points lang ako na i-share. About dito sa verse, sa Matthew 11:28-29. Sabi kasi dito, lapit kayo sa akin. Parang kanta lang lapit. Lagi ng luman. Po atay. Memorya ko na po yung song. Dahil pastor. So, sabi dito, lapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. So, ang number 1 point po dito sa verse is, 1, lumapit ka at ikay makakapahinga. Yun po yung number 1 natin. Sabi sa Matthew 11:28. Bakit ba tayo napapagod? Isipin mo nga. Nung tinanong ko, ba't kayo napapagod? Kita akong yumuko Bakit ka napapagod? Ano pong ba't po ba tayo napapagod? Dahil sa akin ba? Pagod ka na, Pastor? Joke lang po.
Guys, joke lang po ito ha. Baka yung mga bago seryosohin. Yung pastor dun, nakakapagod daw ang asawa. Siguro masumama. Guys, number 11. Hindi po tayo siya sumas. Okay. So, bakit po ba tayo napapagod? Madaming factors are nagkakos sa pagod natin. Unang-una po is bigat ng sitwasyon or pangyayari. Ano ba yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon? Bago ka pumunta dito sa church, ano bang iniwan ko sa bahay? Madalas daw po, may pagkakataon na yung bigat ng sitwasyon sa buhay ay nagiging cause ng pagkapagod. Ano yung school, work, house, relationships, yan. Yung lagi kayong magkaaway mama at papa mo, lagi magkaaway ang mama at papa mo, lagi mong kaaway ang mama mo, lagi mong kaaway ang papa mo, or nagsasagutan kayo ng magkakapatid, nag-aaway kayo sa lupa, it can be a source ng kapaguran. No pass, another, bigat ng demand or pressure. Minsan po kasi, sa dami lang ine-expect sa atin ng mga tao, dapat first honor ka. Dapat ikaw ang unang engineer na gagraduate sa pamilyang ito. Nag-church ka, di ba dapat mabait ka? Dapat naman talaga. Okay. Di ba ikaw ay matalino? Bakit ang baba-baba ng... So, pressure at saka demand na ipinibigay sa atin. Dapat makagraduate ka. Hindi ka pa nakagraduate, ilang taong ka. Or minsan po, sa mga magulang naman, dapat yung anak mo na pag-graduate mo na, ilang taon na yan. Nakakahiya na. Anong pinagsasabihan? Yung mga pressure na naririnig nating tao at yung pressure na meron na hindi man nasasabi sa atin. Or halimbawa, posisyon. Ikaw ay nasa isang posisyon. Ikaw ang chair. Ikaw ang manager. Di ba sa'yo ko yung pinagawa, yung project na yun? Ikaw ang nag-lead. Bakit hindi mo yan Diba? Sometimes, it can be a cause of pagod. So, ano pa po? Another. Ang una is bigat ng sitwasyon sa buhay, bigat ng demand and pressure, bigat sa oppression or persecution. Yung lahat na lang ng gawin mo, may sinasabi sila. Nagwalis ka. Ano ba naman, anak? Hindi ka nagwalis. Ang tatamad naman. Naghugas ka ng pinggan. Ano ba naman, may sabon pa. Hindi ka naghugas ng pinggan. Napakatatamad. Sumelpon na ng sumelpon. Diba? Lagi na lang mayroong may napapersecute ka. Dami na kapili. Guys, baka nga naman may sabon. Okay, ano ba? Yung ginagawa ka naman na source ng chismis. Hindi naman siguro kaya yun gabi na umuwi, laging may kadate yun na boyfriend. Galing ka naman sa project. Naku, iba na namang lalaki ang kasama. Nakaraan na yan. Ayun naman nakaraan ka pa. Yung ngayon naman, mo. Diba? Lagi na lang nagkakaroon ng hindi maganda na sinasabing ibang tao. Ano pa yung oppression? Minsan it is the oppression of kaaway, ng enemy. Ginagawa kang addict, ginagawa kang busy sa mga bagay na alam niyo po ba ang form ng oppression? Hindi lang po siya sa mga tao. Even yung mga unseen natin. Oppressed ka na ng oppressed ka ng ano pa? Yung oppressed ka ng sinasabi ng ibang tao at hindi naman nila sinasabi. Oppressed ka ng sitwasyon, ng takot. So, nakakapagod po yun. Natotoo lang po nito pong mga may worry po ako. Kapagod na lagi nagpo-worry. Diba? Sino dito yung nagpo-worry? Araw-araw mo nang winurry, magkaka-graduate kaya ako. That is a form of oppression and nakakapagod po yun. Sobrang bigat po nun. And even yung utang, diba? Babayad na, mga bayaran. That is a form of oppression kapag hindi mo siya na-handle ng ayos. Kapag hindi mo siya mentally ayos, posible pong maging source ito ng bigat. And ano pa? Kasalanan. Sometimes,
nagkakos po ng pagkapagod natin. Yung paglilinis. Hindi naman nila. Ito naman. 5 pesos. Pesos lang. Bini card lang naman si bebenta sa ano lang, yung pong mga maliliit na bagay. It's a source of na nangyayari po. Hanggang sa kabigatan mo na, dead mo na, hindi mo na pinapansin yung konsensya, yung conviction ng Holy Spirit. Tapos, ano nangyayari? Nagmanhig. Hanggang palaki ng palaki yung kasalanan na ginagawa mo, pabigat na siya ng pabigat, hindi mo alam, nasabog na lang siya. Pagod ka. Ano pa po? Bigat ng paglayo. Katabi mo, hindi ka naman nalayo. Hindi naman niya nalayo. Ang paglayo po sa Lord ay isang source din po ng kabigatan at kapaguran. Yung akala mo magaling ka naman, hindi kaya. So, Lord, dyan ka lang. Wait for me. I will succeed. Pag successful na ako, Lord, babalikan. Diba ang ganda nun? Lord, wait lang ha, wait lang. Ano lang, Lord, ayusin ko lang tong schedule ko. Pag naayos na, Lord, sige, I'll try to come to you. Hindi mo na sinama si Lord kasi hindi mo alam pag nagka-problema ka, Lord, ba't mo ako iniwan? Lord, akala ko ba mahal mo ako? Lord, sabi mo, ibe-bless mo ako. Ba't ganito nangyayari? Diba? Nagiging source na siya ng kapaguran yung paglayo sa Lord. So, ito po yung mga reasons. Sinamarize ko lang po in a very few. Pero, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang season ng pagkapagod. And sabihin mo sa katabi mo, akbayan mo, nakapin mo, sabihin mo, normal ang mapagod. Nandito lang ako. Sabihin mo, nandito lang ako. Ilibre mo lang ako ng Big Brew. Alam niyo po, normal po ang mapagod. Normal ang maranasan mo to. Normal ang maranasan mo yung paglayo sa Lord. Normal po yan. Normal na maranasan mo yung kasalanan. Normal na maranasan mo yung persecution, yung oppression. Normal na maranasan mo ang sitwasyon sa buhay. Ang hindi po normal at dapat nating gawin ay lumayo ng. That's why ang sabi ng Lord, lumapit ka at ikay makakapahinga. Ano man po yung mga kabigatan meron tayo dito sa mga nabanggit ngayong umaga. Sinasabi po ng Lord, sagot lang dyan, Matthew 8:11. Matthew 11:28, lumapit. Lumapit ka at ikay. Sabi mo nga, lumapit ka at ikay. Is God. He is our great comfort. Number 2, lumapit ka at ang pasan mo ay gaga. Ilang kilo ka? 65 ka? Sorry, ilang kilo? 63? Okay, sino ba dito? Mas less offensive kasi sa JM, ilang kilo ka? 67. Okay, Lloyd, kaya mo pasahan din si JM. Kaya mo, ikaw ay 63. 65. Si JM ay 67. Kaya mo siyang pasanin. Sa likod. Oo, sa likod. Yan naman. Akala ko kasi yung bridal. Papasample ko sana eh. Sample. Sige. Dito. JM, punta ka dito. Dito muna. Sige. Dito kayo. JM. Pwede naman sa likod. Okay. So, JM, papasanin ka ni Lloyd sa likod. Si Uwag Pagod si Uwag guys. Kayo naman, no? Sige, bibilangan natin sila ng hanggang 20. 1, 2, 3, go! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wag bababa! Wag bababa. Balik. Isa pa. Balik. Pagod ka na ba? Dali. Isa pa. Ay. Wala. Bakit
Bababa? Wala. Wala. Balik. Balik. Huwag ka maawa kay Lloyd. Okay. 20 seconds, kaya. Diba? Okay lang yan. Kaya ko yan. Kaya mo ng mga kalahating araw mo. Si Jesus nga. Wow! So, kaya mo mga 8 hours. Si Jesus nga. So, hanggang mamaya na yan sa Beaniverse. Ay. Sige. So, Arthur, tama ka dito. Kaya mong dumagdag pa dito. Baba. Dalawa yung kakalungin mo, ha? Dali, JM, tapos Arthur. JM, ikaw muna. Tapos si Charles. Hindi mo ka malalay, walang alay. Dali, baba ka muna. Baba ka, si Arthur. Paano gagawin? Bumaba ka muna. As in, baba. Yan. Sakay ka na, JM. Tatayo ka, ha? Tatayo ka. Kasakay. Oo. Kala ko naman nagigits. Yan. Ganyan. Yan. Ayan. 1, 2, 3. Go. Charles, pasok. Charles, parinig ka. Hey. Charles, parinig. So, tabi kayo ni, Yan. Talikod ka. Okay. JM, magsanib puwersa kayo. Hindi ko alam kung paano nyo gawin, pero yung weight nilang dalawa, kailangan kayong dalawa bubuhat. Yung dalawa kakalungin. Napalta natin si Arthur niya. Okay na yan. Hindi na kayo magre-reklamo. Huwag magreklamo, guys. Okay. Paano nyo bubuhatin? Ay, sige lang. Walang bababa, walang susuko. Okay lang. Kaya, sige. Kaya, Char. Uwa, pasok! Hindi, joke lang po. Sige, palakpakan naman po natin. Okay, so sa number 2, bakit ko po sila pinatawag? Sa tunay, gusto ko lang pahirapan si Lloyd at si Char. At ang pasan mo ay gaga. Ang isa pong problema, madali lang siya kapag mga 20 seconds mo lang siyang harap. Alam mo yun, parang sa call center, diba? Parang pag tumawag sa'yo, may problema, solusyonan mo, pag ayaw ng client solusyon, edi wag, goodbye. Tapos na yung problema. Tama ba, Gar? Hindi mo na problema yung pag-uwi mo sa bahay. Ha? So, pag mabilis lang, kaya. Pero paano po kapag ang problema, mo sa bahay yung problema? Araw-araw mong nakikita. Hindi pa nangiti yung problema. Nagdadabog pa. Wala pang pera yung problema. Tapos 1 taon mo nang kasama yung problema. Ano po kayang pakiramdam? Parang ang bigat, di ba? Parang yung kanina. Kaya ni Lloyd. Sige, okay lang. Kaya ko naman 20 seconds. Kalahating araw kaya pa. 8 hours kaya pa. Pero paano kung buhat-buhat mo na siya ng 1 taon? Illustration lang po yun, ha? Illustration lang po yun. And madalas daw, ang problema kasi natin, akala natin, ay ano lang to, bayaran, utang, problema sa anak, problema sa asawa. Hindi po siya ganun kaliliit na pinagkakasya mo dito. Ang problema daw natin, depende kung paano mo siya tinitingnan. So, ang problema mo ay iba. Halimbawa, ang problema ni Lloyd ay baon. Ang problema ni Angelo ay baon. Magkaiba daw sila ng paraan ng pagtingin doon sa word na baon. Posibleng kay Anthony, ay maliit lang yan kasi nakita na ako ng pera May sweldo na ako. Pero ang tingin ni Lloyd sa baon, ay ang laki-laki, wala akong pambaon. So, gets niyo po ba? Magkakaiba ng size.
Although iisa yung pangalan ng problema. Parang kanina, magkaiba yung size ni ni JM at ni Arthur. Although pareho po silang pasan at mabigat. So, ang buhay po natin ay puno ng problema. Tingnan mo yung katabi mo. May iba-iba yung pasan. Akala mo lang napunta yan sa church, ang ganda-ganda. Ang bango-bango, ang pogi-pogi. Pero pag napasok yan sa church, alam mo, may iba-iba yung pasan. Karga na pala yun. Magpa-pray na kayo, guys. Hindi, I mean, ang dami-dami niyang kabigatan na siya lang yung may alam. Meron kasi dating mga kita mo sa mukha na, uy, anong problema mo? Pero meron naman sa atin na kumakangiti, kumaka-aura, pero yung pala galing sa pagmumura ng magulang, yung pala galing sa away ng magkapatid, yung pala, ngali-ngali ng sisantehin ng boss sa work. Pero nakangiti pa rin. Okay lang. Pero hindi alam na ang bigat-bigat ng pinapasan. At hindi niya lang pinapasan, hindi mo lang pinapasan yan for 1 day, for 1 month. Pero pasan-pasan mo na yan for the longest time you can remember. Alam niyo po may mga biruan Uy, kumusta? Ilang taon na kasi kayong kasal? Ito, 20 years nang nagtitiis. Diba? Imagine mo, yung 20 years mo nang pasan-pasan. Diba? So, yun po yung mga biro na may laman, diba? Pero buti na lang di ako nagtitiis. I'm happily married. Ako yung pasan mo, Pastor. Ako yung pasan mo, Pastor. Pasan daw po ako ni Pastor. Ilang years na po tayo kasal? 11 years na po kami naglulukuhan at nagkukulitan. Hindi kasi po kami mahilig magkulit. Kilala niya naman po kami. Kami may nagkukulitan. Yan. And I am blessed with the 11 years. Thank you, Lord. Kasi sa totoo lang po, ang hirap kapag ang pasan mo ay sa marriage. Di ba? Ang hirap na kapag ang pasan-pasan mo ay relationship problems. Ang hirap na hindi lang po relationship sa opposite sex. Relationship sa friends, relationship sa kapatid. Ang hirap-hirap kapag bigat-bigat at pasan-pasan mo yun. Pero, nang pumasok si Charles kanina, di ba? Yung kanina, di ba nagulat pansin nyo kay Lloyd, anong reaction niya nung pinasama si Arthur? Tapos nung una hindi niya alam na bubuhatin niya rin pala si Arthur. Parang nagkaroon ng gulat, di ba? Ako lang, ayan, dalawa. Pero nung pumasok si Charles, parang mas nagkaroon na, ay, sige, mas bearable. Ay, mas kaya. Okay, may katulong ako. Yung po yung number 2. Meron ba tayo dyan picture? Wala. Meron dyan. Meron dyan picture. Kasi nung bata pa po ako, ang amin pong family ay magsasaka. Ang lolo ko po sa both sides ay magsasaka. Kaya alam ko po, and bata pa lang po ako, mga millennials na nakaranas, ang aking pong childhood ay walang cellphone, walang computer. And lagi po kaming nasama sa linang, lalo na pagbakasyon. So, sa linang, bukid. Bukid? We go po sa bukid. Sa linang po. Tapos, meron po, ang lolo ko po ay merong isang kalabaw. Kaya lang, kapag po season ng pag-aararo, hanggat maaari, hindi naman po sobrang lawak tong aming lupain. Yan. Pero hanggat maaari, ang lolo ko po ay hihiram ng isa pang kalabaw para po, dalawa yung kalabaw na mag-aararo. Anong picture? Yan. Sa ibang bayan, ang gamit nila ay donkey at cow. Sa amin po ay kalabaw. Ang kalabaw po sa amin ay itong nasa, parang itong pagod na. Pagod ka na ba? Kaya pa ba? So, sa amin po ganyan. Kasi po mas mabilis at saka mas madali ang trabaho ng kalabaw kapag dalawa sila. Kasi mabigat po yung weight ng putik. Na-try nyo na maglakad sa putik. Diba mabigat? So, ang pinakang verse po dito, sabi dito sa Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me. Sabi sa Tagalog.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Yung pong kahoy po, kita nyo po ba yung kahoy? Yan po, ang tawag po dyan ay pamatok. Sabi mo nga pamatok. Ginagamit po yan para yung isang kalabaw na mas malakas ay matulungan yung kalabaw na pagod na or mahina. Maraming pagkakataon sa ating buhay, yung mga kabigatan natin, nakakapagod kasi dala-dala na natin for the longest time. Ang sinabi ni Jesus sa Matthew 11:29, kunin mo yung pamatok ko. Makishare ka sa akin para hindi ka solong mabigatan. Para hindi mo solong bit-bit-bit-bit yan. Para hindi mo solong buhat-buhat yung ang dami-dami mong kabigatan. Hindi sinabi ng Lord, "Ay, kumawa ka naman, aalisin ko na yung problema." Hindi po yun nasabi ng Lord eh. Sinabi ng Lord, kunin mo yung pamatok. Tutulungan kita sa problema mo para mapagtagumpayan mo yan. Hindi po tayo dinesign ng Lord para hindi mamroblema. But we are designed by the Lord na lumapit sa Kanya para ibigay sa Kanya yung bigat at tutulungan niya po tayo magtagumpay. Palakpakan nga po natin ang Lord. Yung po nakaka-amaze sa Lord eh. Ayaw ng Lord ng spoiled. Ayaw ng Lord ng naasa lang. Ayaw ng Lord ng tamad. Gusto ng Lord sabay tayo, aararo tayo, kikilos tayo, lalakad tayo, magwo-work tayo. Sasabayan kita dahil gusto ko magtagumpay ka na umaasa ka sa akin. Hindi ka yayaman, hindi ka magiging super blessed kung ikaw ay nakahiga lamang. Anak, parito, kunin mo, lumapit ka sa akin, kunin mo ang pamatok ko, matuto ka sa akin, sabay tayo. Aalisin ko yung big. Dahil kaya mo yan. Diba? Yun po yung promise ng Lord. Alam niyo po, share ko lang po yung aking, meron po lumapit sa akin. Last week lang, sabi niya, tawag niya sa akin, Mami Rocky. Pwede ka kitang tawagan. Sabi, sige, go. Tinawagan niya. Tapos sabi niya, alam niyo po, faithful po ako paano nakaraan ng team natin. Sobrang faithful ko po mag-tithes. And napakaraming beses, prinove sa akin ng Lord, hindi niya ako pinapabaya. And ang sabi niya, Mami, ang bills namin, ilang 20,000 every month, ilang 25,000. Ang taas-taas ng aming monthly bills. And lagi pinapatunayan ng Lord na He provides. Kaya lang ngayon, bakit kaya nawalan ako ng trabaho? Nawalan ako ng client. Tapos naghanap na ako. Ang dami-dami ko. Siguro may hundreds of application ako. Hindi pa rin ako nagtatights naman ako. Nung isa po yun sa, di ba sabi ng Lord, pangako yun ng Lord, di ba? And hindi sinungaling ang Lord na subukan nyo ako kung di ko bubuksan yung durong awan at ibuhos ang pagpapala. So sabi niya yun sa akin, nagtatay naman ako. Faithful po ako sa And then, sabi niya, nagpray din daw siya sa Lord, Lord, pagod na ako ng night shift. Ayoko na. Kasi ang work po niya is virtual assistant. And ang laki-laki po ng sahod, pero pagod na po yung katawan niya. Pagod na ako. Pipray na po ako sa Lord na bigyan ako ng work na pang morning. Virtual assistant, pero morning pa din. Kaya lang wala po akong matanggap na trabaho. May tinanggap po ako last Friday, pero na Saturday yan, sinabi po na hindi na daw itutuloy yung application. Sabi niya, Lord ba, kakapagod naman. Diyan na yung bills. Lord, andyan na yung bayaran sa bahay. Lord, andyan na yung bayaran sa sasakyan. Andyan na yung bayaran sa credit. Yan. So, sabi niya, ang dami-daming bayaran. Sabi niya, Lord ba, sino ba yung nakapagtanong ng gano'n? Honestly, walang no shame. Pag Lord, thank you po sa mga. Pagod na ako, Lord. Ang bigat. Dami-dami. Tapos sumabay pa tong ganito, ganyan. Lord, faithful naman ako eh. And then, alam nyo po, may may narinig siya na word na trust in the Lord. Sabi, bigla siyang nakinig nung Sunday service.
Tapos ang rema daw sa kanya ng Lord, na baka masyado ka nang umaasa sa sarili mong lakas. Masyado ka nang umaasa sa sarili mong galing. Baka masyado ang tingin mo sa'yo sa sarili mo, parang ang tingin mo, ang galing-galing mo, ang lakas-lakas mo na kaya ko to. Mag-send ako ng 100 resume, matatanggap ako. Kasi mahaba na experience ko sa pag-VA. Baka akala mo, ikaw lang. Baka akala mo kaya mo mag-isa. Pero hindi ka na umasa sa akin. And alam niyo po, nung narinig niya yon, yung impression ng Lord, umiyak po siya ng umiyak. Sabi niya, Lord, sorry. Masyado pala akong sa sarili ko nakatingin na ang dami-dami kong kabigatan na iniisip ko ako lang mag-isa yung magbubuhat. Tapos iyak po siya ng iyak nung nagpe-pray siya sa Lord. And alam niyo po ang sagot ng Lord, anak, sabi kasi, di ba tanong niya, bakit hindi siya natatanggap? Faithful tither siya. Sabi daw po ng Lord, anak, di ba ang prayer mo gusto mo morning shift? Lahat ng pinasahan mo, di ba, nak, panggabi? Kaya hindi kita binibigyan ng something na hindi the best kasi hindi naman yun ang prayer ng heart mo. Sino yung ganun? Minsan we settle na lang. Sige na, Lord, kung anong meron na ngayon, sige na. Kahit hindi naman yun yung pinagpe-pray mo talaga. Ang pinagpe-pray mo, tall, dark, handsome, masipag, hardworking, man of God. Pero dahil, sige na nga, gusto ko na magka-jowa, short, darker. Ayan. Tapos walang work. At saka ayaw mag-church. Sige na nga, sige, gusto ko lang kasi may boyfriend. Diba? Sige na nga, kahit hindi malapit sa Lord, okay na to. At least meron akong kasyat gabi-gabi, okay na yun. Diba? Pero para ba tayong itong friend ko na to? Tanong ka ng tanong. Lord, sabi mo, dapat basta faithful tither, you will provide. Pero yung pala ang prayer niya, morning shift. And you know what? The Lord answered her prayer. Binigyan siya ng Lord ng work na morning. And sabi ko din sa kanya, alam mo, ito, pasa ka dito. Kasi pwede po sa VA maraming client. Ito Australian market, ganyan. And you know, I believe Lord po ang magbibigay sa kanya nung the best. Hindi pa yung work niya ngayon eh. The Lord will give her the right boss, the right to work, the right time. Dahil Lord ang nagbibigay kapag umasa at nagtiwala ka sa Kanya at lumapit ka sa Kanya. Amen? So sabi mo sa katabi mo, lapit sa Lord! Praise God. Because sabi ng Lord, kunin mo ang pamato ko because my yoke is easy. And alam po ng Lord na pagod ka na. Alam ng Lord na nahihirapan ka. Kita po yan ng Lord. And kung meron mang higit na nagmamahal sa'yo at ayaw na dala-dala yung mga ganyang klaseng kabigatan mo, it's the Lord. Hindi pa po kami hindi pa ang life group leader mo. It is the Lord who knows that you're tired. And sinasabi ng Lord, nak, hindi ko naman aalisin yung bayaran mo eh. Kasi nandyan talaga yan. Nak, hindi ko naman aalisin ikaw sa problema kasi kailangan mong solusyonan yan. Pero ang gagawin ko, sasamahan kita. Papagaanin kita. Ipaparamdam ko sa'yo na mahal kita. Papagalingin ko yung sugatan mong puso at bibigyan kita ng kapayapaan. Para habang sabay tayo na nalakad dyan sa problema, habang sabay tayo na naririnig yung mga persecution sa pamilya mo ng mga kapitbahay, magaan, mapayapa ka dahil alam mong magtatagumpay ka sa tamang panahon na ibinigay ko sa'yo. Amen? Let me end with my testimony. Alam niyo po, nung mga nakaraan, masyado din po akong naging mayabang. Sabi ko, kaya ko naman yun. Kasi naniniwala po ako na alam ko to, napag-aralan ko to, kaya ko to, may mga skills po ako. I am somewhat feeling confident sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Kaya lang, may time na bigla akong, ayoko na, bakit ginagawa kong lahat? Hindi ako na-appreciate. Ginagawa kong lahat parang kulang pa rin. Ginagawa kong lahat, ako pa rin yung masama, ako pa rin yung mali. Binawi ko naman yung mistake ko, pero bakit hindi naman nila nakita? Tapos nag-try po ako maghanap ng mga work. Relate nga po ako doon sa kaibigan ko, lumapit sa akin.
Sabi ko, Lord, kaya ko naman to. Magaling naman ako. Tapos alam niyo po, in a snap, pinarealize sa akin ng Lord, na masyado kang magaling. Masyado kang naasa sa sarili mong lakas. Masyado kang naasa sa connection mo sa mga tao para magawa mo ang isang bagay. Masyado kang naasa sa galing mong magsalita, sa galing mong bumasa ng tao, sa galing mong humandal ng sitwasyon. Masyado ka nang magaling. Kaya ngayon, pagod ka na? So, alam niyo po, nayak ako sa Lord. Kahit nga po kanina, nayak ako sa Lord. Kaya umaga, so Lord. Nayak po ako sa Lord. And you know, we have an amazing God na mahal na mahal na mahal na mahal tayo. At ayaw ng Lord na masyado kang mabigatan mag-isa. Kaya ang gusto niya, sabi niya, come to me. Lumapit ka sa akin. Sabi sa akin ng Lord, lumapit ka sa akin. Lumapit ka pa sa akin. Kung akala mo malapit ka na sa akin, mas malapit pa. At sasabayan kita. Kunin mo yung pamatok ko. I will cover you. Mararamdaman mo yung bigat, pero hindi ka nag-iisa. Mararamdaman mo yung bigat, pero magaling ang puso mo. Mararamdaman mo yung bigat, pero alam mong may nagmamahal sa'yo. Mararamdaman mo yung bigat, pero masarap ang tulog mo dahil alam mo, kinabukasan, papagtagumpayin kita. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Grabe po ang Lord, no? And you know, pwede po ba natin iba-iba po tayo ng sitwasyon. Sabi ko nga po kanina, iba-iba po ng bigat tayo na dala-dala. Gusto lang po ng Lord ngayong umaga, lumapit po tayo sa Kanya. Pwede po ba tayong yumuko, pumikit? And ito po ay between you and the Lord. Wala po munang iisip sa katabi. Huwag mo munang tingnan yung katabi mo. Yumuko ka lang, pumikit ka. This is between you and the Lord. Lumapit lang po tayo sa Lord. Dahil alam po na, Lord, na pagod na tayo. Alam ng Lord yung mga kabigatan na dala-dala natin na hindi natin masabi sa iba. Alam ng Lord yung kabigatan na ang tagal-tagal na po nating dinadala. And for the longest time, you have kept it in your heart. And pinipilit mo siyang solusyonan. Pinipilit mong sabihin na you're okay. Pero sinasabi ng Lord, anak, alam ko pagod ka na. And sinasabi ng Lord sa atin, lumapit ka. Bibigyan kita ng kapahingahan. Lapit lang po tayo sa Lord. This time, kausapin mo, Lord. Sabihin mo lang sa Lord, pagod na ako. Aminin mo lang sa Lord. Kung ano-ano yun, pagod ka na sa sitwasyon mo. Pagod ka na sa pamilya mo. Sa mga tao sa paligid mo. Pagod ka na ba sa magulang mo, sa anak mo? Are you tired? Na buwan-buwan na lang, puro utang, puro bayaran, na hindi mo na-enjoy yung blessing. Are you tired? Pagod ka na ba na ang dami-dami mong sinubukan, pero hanggang ngayon, bakit ang hirap-hirap pa rin? Are you tired of this life? Na parang wala na namang pupuntahan. Are you tired? Pagod ka na at sinukuhan mo na yung problema kasi parang wala namang solusyon. Kasi parang wala na. You know, sinasabi po sa atin ng Lord, ngayong umaga, ibigay natin sa Kanya yan. Let's give it to the Lord. Whatever kabigatan, ano man ang pangalan ng kabigatan na yan, ito man ay sa relasyon, sa finances, ito man ay even yung guilt ng kasalanan na nagagawa natin, ibigay natin sa Lord. This is our chance. Lord, sa iyo na po ito.
Just give it to the Lord right now. Huwag kang papayag na lalabas ka dito sa church na may kabigatan ka pa rin dyan sa puso. If it's a relationship, sige, sabi mo sa Lord, binibigay ko na po sa'yo, Lord, ang mama ko, ang papa ko, yung relationship namin. Lord, I entrust them to you. Lord, ibinibigay ko na po sa'yo, Lord, yung kapatid ko, yung kaibigan ko, Lord, even yung ex ko, Lord, na sobrang bigat na lagi kong daladala, Lord, I'm giving it to you right now. Ayoko na pong mabigatan. Come on, just give it to God. Huwag kang papayag naglalabas ka dito na daladala mo pa rin yan. Walang nakikinig na iba sa'yo. This is between you and the Lord. And God wants to give you rest, kapatid. Gusto ng Lord na makaramdam ka ng pahinga dahil alam niya na pagod ka na. And as you talk to the Lord, pwede bang awitin lang natin kung kantang ko? Sige lang. Just talk to the Lord. If you want to cry, if you want to let it out, just say to the Lord. And habang kinakanta to, alam mo, the Lord is healing your heart. Alam mo, nilalapitan ka ng Lord. And the Lord is touching your heart. And the Lord is giving you healing. Meron po dito binibigyan ng Lord ng kapayapaan sa puso. For the longest time, hindi ka makakatulog ng ayos. You know, the Lord is here. Binibigyan ka ng Lord ng peace in your heart. If there's something na kailangan mong ihingi ng tawad sa Lord, come on. Kasi ako pagkat di ko Hallelujah, Jesus. So, walang pulit basahin yung verse. Sabi dito, lumapit ka sa akin, ikaw na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin, at ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin mo ang aking pamatok at matuto ka sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo ka sa akin ng kapahingahan. Let's continue to close our eyes and bow our heads. Lord, salamat po, Panginoon. Holy Spirit, we thank you. And we ask lahat na sa amin, O God, na nagbigay sa'yo at naging honest sa mga kabigatan namin. Lord, right now, tinatanggap po namin. Tumatayo kami, Lord, sa kasama, Lord God, at pamatok mo, Panginoon. At umaasa kami, Lord God. Nagtitiwala kami sa'yo. Naniniwala kami sa'yo, Panginoon. Nakasama ka namin. At aalisin mo, Lord God, anumang bigat na hindi namin kaya. Right now, Lord, patuloy mong iparanas ito sa amin. Can we just all stand? Pwede bang itaas natin ang kamay natin? As a sign of surrender sa Lord. As a sign na naniniwala ka, na sasamahan ka ng Lord in this season of your life na napagod ka. Can we just lift our hands as a sign na naniniwala
ng Lord ang iyong kalakasan at kapahingahan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, kita mo ang aming mga kamay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, lahat ng nakataas ng kamay, nagdideklara kami, Lord God. Lord, we believe na lumapit kami sa iyo, makakatanggap kami ng kapahingahan. But Lord, more than that, your promise of love. Lord, your promise of healing. Lord God, patuloy naming maranasan. And Lord, your peace that surpasses all understanding, Lord, ay maranasan ng bawat isa. God, we will honor you, Lord, even in the season na napapagod kami, even in the season na kailangan namin ng pahinga. God, we will still glorify your name. Salamat, Lord, dahil alam namin na ikaw ang kasama namin, na kami magtatagumpay, na kami makakaranas, Lord God, ng grabing masaganang buhay, God, dahil ito ang pangako mo. Lord, we love you and we honor you in the mighty name of Jesus. Amen. Pwede po bang yumakap ka sa katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki? Can you just pray for that person? Come on, pray for that person. Panalangin mo lang yan. Panalangin mo, come on. Meron pong binibigay ang Lord sa puso mo to pray for that person. Pray for them. Pray, pray. Can you just release blessing? Release healing. Just release comfort. Be an extension ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng kapatid mo na yan. Come on. Hallelujah. Lord, we give you glory. We give you honor. Sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat. Salamat, Holy Spirit. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan at kapahingahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Can we just give God the Lord the best cup of praise?